Guys, pag-usapan naman natin ang global version ng Redmi Note 13 Pro 5G na may Snapdragon 7S Gen 2 at ang pinakagustuhan ko talaga dito yung protection niya, Corning Gorilla Glass Big 2 at naka IP54 Dash and splash resistant na rin to. Kaya samahan nyo ako sa video ito, mag-test tayo ng maraming games, test din natin yung temperature, mga frames per seconds ng mga laro nyo at check din natin yung camera. Kaya sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay guys, global version to ng Redmi Note 13 Pro 5G. At kung mapapansin nyo, sobrang reflective niya. So may pagka mirror effect tayo dito sa back panel niya. At nagugustuhan ko naman, yun nga lang medyo fingerprint magnet siya. Sa camera module, meron tayong nakalagay na 200 megapixel na camera dito. Tatlong camera yan actually, tapos meron tayong isang flash. Then sa baba naman, meron tayong SIM card tray, microphone, Type-C port, tapos isang speaker. Sa taas naman, nagustuhan ko din na meron tayong headphone jack dito, isang speaker at isang anti-noise cancelling microphone. At syempre hindi rin mawawala dito sa mga Redmi o Xiaomi phones yung infrared sensor niya. So meron tayong ganyan para sa remote control ng mga appliances natin. Actually lahat pwede mong i-remote, mapa TV man yan, aircon at kung ano-ano pa. So meron tayong ganyan. Sa kabilang side naman yung power button natin, tapos volume rocker. Sa display naman, sinabi ko sa intro ko kanina na matibay nga to kasi naka Gorilla Glass Big 2 yung protection niya. At syempre kahit na matibay yan, glass pa rin yan, kailangan pa rin natin ng ibang protection like yung tempered glass. So dapat pa rin tayo maglagay ng mga tempered glass kahit na matibay-tibay yung mga protection natin sa mga phone. Then yung ginamit na frame dito, although yung back panel niya is made of glass, plastic frame lang po yung ginamit dito. Pero premium naman siyang hawakan. At ang pinaka nagustuhan ko rin talaga dito yung display, 6.67 inches AMOLED display, malaki-laki po yan. At maliit lang po yung mga bezel dito. Symmetrical po siya dun sa taas tsaka dun sa baba, lalong-lalo na dun sa gilid, manipis lang po siya. So magandang display talaga to, lalong-lalo na kung manood tayo ng Netflix dahil naka wideband L1 certifications na siya at supported din po siya ng HDR at Dolby Vision. So sa Netflix makakapanood tayo ng Full HD, lalong-lalo na kung HDR content yung pinapanood natin. So supported na rin po siya dyan. Okay, bago natin pag-usapan yung performance ng phone na to, pag-usapan muna natin yung camera. At nga pala, yung presyo po nito nasa 16,000 pesos. Yung link ilalagay ko sa description. At mas mahal kasi yung global version kumpara natin dun sa isang Redmi Note 13 Pro na naka-China po yun. So dito po kasi meron tayong warranty at wala tayong mga Chinese character. Diretso talaga na gagamitin na lang natin at meron na rin tong Play Store. So alam nyo naman kapag ginawang global version ng isang phone, talagang medyo mahal talaga. So nasa 16,000 pesos po to. Okay, pagdating naman sa camera, meron tayong 200 megapixel na main camera, 8 megapixel na ultra wide, tapos 2 megapixel na macro lang. Yung 200 megapixel po, hindi natin masyadong nagagamit yan. At parang nung sinubukan ko, sakto lang, hindi naman siya ganun ka solid talaga. Hindi naman natin lagi nagagamit talaga yung mga 200 megapixel, 50 megapixel. Ang default lang po talaga natin is nasa 12 megapixel lang. Yan lang talaga yung ginagamit natin, hindi po yung 200 megapixel. So dito sa mga nakuha kong photos, actually detalye naman siya, may kulay naman. Yun nga lang, may time na maganda, may time na pangit. Hindi po siya consistent na maganda talaga. Kumbaga parang saktuan lang. Then sa mga kulay na nakikita ko dito, although okay naman po yung mga kulay, may time na sobrang boosted o oversaturated, pero yung mga ibang shot na nakuha ko, neutral lang. So yan po yung mga sample na mga photos dyan. Hindi po siya consistent dun sa kulay na nakikita ko. Then naisip ko na i-activate ko kaya yung AI mode. Nung in-activate ko po siya, mas lalong naging saturated o boosted yung mga photos na nakuha ko. So ito po yung sample, mas hindi siya kaaya-ayang tignan. Actually pangit po siya nung naka-activate po yung AI mode natin. So ganyan po yung lilitaw, sobrang boosted ng kulay green, pero sa ibang kulay okay lang naman. Pero dito sa mga kulay green na nakuha ko, hindi ko po siya nagugustuhan kasi sobrang boosted po talaga ng kulay. Pero sa ibang part naman, maganda naman po yung mga photos na nakuhanan ko dito sa Redmi Note 13 Pro 5G. Pagdating naman sa video, ang maximum po nito meron tayong 4K at 30fps. Stable po yung video nito at nagugustuhan ko po yung kulay na nakikita ko dito. Huwag lang siguro tayong magpaning mga ganun. May time lang siguro na nakikita ko na may flicker dun sa gilid, parang ganun o parang nag-autofocus siya. Pero sa stability, nagugustuhan ko po yung stabilization nito at maganda
maganda po yung binibigay niya para sa akin sa video. At kung ayaw yung gamitin yung 4K 30fps, stable din po siya sa 1080p at 60fps. So may magagamit po tayong 1080p at 60fps dyan para maging smooth lalo yung video natin. At kahit sa panning mas okay po siya compare natin sa mga 30fps lang. At lalo tayong makakatipid sa 1080p at 60fps kesa dun sa 4K. Pero kung mataas naman yung storage nyo tapos steady video lang, panalo rin po yung video nito. So panalong panalo sa akin stabilization ng video nito, maganda po siya pati yung mga detalye na kukuha niya. Yun nga lang sa photos nga po, hindi lang po siya ganun ka-consistent pero magagamit naman po natin. Sa selfie camera naman, meron tayong 16 megapixel front facing camera. Maganda rin po yung mga photos na nakuha ko dito pero nagkukulang ako ng mga details, parang soft image yung nakukuha natin. Hindi siya ganun ka-detalye talaga pero saktong-sakto lang na may magagamit talaga tayo. Sa video naman, meron tayong 1080p at 60fps. Actually, gumagana rin yung EIS nito pagdating sa front facing camera. Yun nga lang mapapansin mo talaga na medyo maggalaw yung EIS niya kapag gumagalaw ako ng konti, parang may alog siya. Lalong-lalo na dito, inikot ko yung subject natin. Medyo hindi niya nakukuha at medyo magalaw talaga yung EIS niya dito sa shot na nakuha ko. Pero kung steady lang, okay naman. Huwag lang yung sobrang maglakad ka o kailangan pa sigurong ma-optimize yung selfie camera nito pagdating ng araw. So sana ma-optimize, pero duda ako ngayon na ma-optimize yung camera nito pagdating ng araw dahil nga bihira ako mabalitaan ng Xiaomi na nagbabato ng maayos na optimization pagdating sa camera. Kalimitan kasi yung mga binibigay nilang software updates, yung mga bugs lang halos. Pero dito bugs naman to, malay nyo naman na magamot siya sa software updates. Okay, moving on sa performance ng phone na to, nakakuha tayo ng 600,000 points which is nasa mid-range category talaga yan at palag na talaga yan sa performance ng phone na to. So syempre ibang kwento yan sa actual gaming kaya mag-test tayo ng mga games. So Mobile Legends, nakakuha tayo ng super dito tapos yung frame rate niya is nasa ultra na. Okay na okay po yung paglalaro ko sa Mobile Legends, hindi naman talaga heavy graphics to. 80 to 90 FPS, paikot-ikot po siya dyan, tumataas mo ba? Yun nga lang, pagdating sa Clash nung 5 minutes, bumaba po siya ng 70 FPS pero tumataas naman po siya. Then sa 10 minuto, nakita ko na bumaba siya ng 80 FPS pero paikot-ikot na lang din siya dyan. Then pagdating naman sa Clash, puwalo siya ng 60 frames per seconds at tumataas siya ng konti. Then sa last minute naman, 60 to 70 frames per seconds na nakuha ko dito nung may Clash na. After kong maglaro ng 20 minutes, ang nakuha kong temperature dito 43 degrees Celsius, which is okay lang po yan. At siya nga pala, yung Snapdragon 7S Gen 2, manufactured po yan ng Samsung. So medyo may kainitan nga po tong chipset na to. At sana yung darating na Snapdragon 8S Gen 2 na rumor na gagamitin sa Poco F6, sana hindi ganito kainit. So sana malamig yon na katulad din siya ng Snapdragon 8 Gen 2. So abangan po natin yung Snapdragon 8S Gen 2 na nasa Poco F6 at i-unbox po natin yan sa channel natin. So ngayon, moving on sa bagong laro, Call of Duty Mobile na Warzone. Ang graphics natin dito nasa high na siya tapos yung frame rate niya is nasa 60. Yun nga lang, dahil bago po yung Warzone na to, hindi pa masyadong optimize at yung problema po nito is nasa games po talaga. Someday ma-optimize din po yan at magiging smooth din sa mga phones natin. Pero ngayon, ang nakukuha ko kasi dito 20 to 30 frames per second at medyo may frame drops siya o nag-frame drops po talaga siya. Hindi masyadong kagandaan yung graphics hanggang ngayon. Kailangan pang ma-optimize, bigyan pa natin ng pagkakataon tong laro na to. So minsan nakakuha rin ako ng mga 40 FPS dito pero lagi may frame drops po na 20 to 30 frames per seconds. So yan po yung nakukuha natin sa Warzone at ngayon hindi pa siya playable sa Snapdragon 7S Gen 2. Okay, pagdating naman dun sa original na Call of Duty Mobile, yung graphics natin dito is nasa high tapos yung frame rate is nasa max. Nung una nakakuha ko ng mga 50 to 60 FPS, okay din siya sa smoke class. Pero nag-frame drop siya mga 5 minutes lang siguro kapag may barilan. Pero bumabalik naman siya minsan sa 50 to 60 FPS. Yun nga lang, nag-frame drops talaga siya kapag may barilan. Hindi ko alam kapag may clash talaga dito sa Call of Duty Mobile. Nag-frame drop siya pababa. Sobrang baba talaga. Minsan pa nga parang mga nasa 18 FPS, mga ganun. Pero minsan bumabalik din sa 40 FPS. So paikot-ikot siya dyan. Kaya yung chipset nito siguro gagamitan natin ng phone cooler kapag naglalaro tayo kahit anong mga phone cooler pa yan. Basta gumamit po tayo ng mga phone
phone cooler pagdating sa mga larong ganito. Lalong-lalo na nasa Snapdragon 7S Gen 2 tayo. So, playable naman siya sa Call of Duty Mobile, yun nga lang may frame drop siya, kailangan mo din siya ma-optimize. Itong sunod na laro na ibabagi ko sa inyo, ang sala rin talaga sa mga pag-init ng phone. So, itong settings hindi ko muna nilagay sa extreme dahil i-check din natin siya kung iinit siya o hindi. Nilagay ko yung graphic size smooth tapos nasa very high lang po yung frame rate nito. So, expected ko makakuha ko ng mga 90 FPS pero bumaba po siya ng mga 50 to 60 FPS lang. Diyan lang talaga siya umiikot pero playable naman siya. Actually, nagugustuhan ko dito yung Farlight 84 pagdating sa graphics na ganito tapos yung frame rate natin is nasa high lang. Playable naman po siya sa ganyan settings. At ang nakuha kong temperature dito medyo mataas siya. Nakakuha po ako ng mga 44 degrees Celsius dito, which is expect ko ng mga 41 to 42 lang, pero okay lang, konting-konti lang naman. Then pagkatapos ng laro na yan, nilagay natin sa extreme. Dito nakaramdam na ako ng mga frame drops talaga. Umpisa nakakuha ko ng mga 40 to 60 frames per seconds. Hindi siya umangat talaga ng mga 120. Expect ko angat siya ng mga 120 o kaya mga 90 to 100, mag-stay siya doon. Pero halos nag-stay po siya sa 40 to 60 FPS. Hindi ko alam kung bakit. Then bumabagsak po siya minsan ng mga 20 frames per seconds. At pagkatapos ng isang laro, same lang din yung temperature na nakuha ko dito, 44 degrees Celsius lang din. Sa PUBG Mobile naman, yung graphics natin dito is nilagay ko sa HDR tapos naka-ultra na tayo dito. Actually, sa game na to, nakakuha ko ng mga 38 to 40 frames per seconds. Mas playable to compare dun sa Call of Duty Mobile at smooth yung paglalaro ko dito sa PUBG. Dito naman sa Genshin Impact, nasa high settings tayo dito, which is alam ko naman na pang lowest settings lang to o medium settings. Pero nagulat naman ako na playable siya kahit na nakakuha ko ng mga 20 to 30 frames per seconds dito. Okay na okay yung laro ko dito. May mga frame drops talaga mapapansin mo, pero masasabi ko na playable naman siya, 20 to 30 FPS. Yun nga lang kung maselan ka talagang magsisilan ka talaga sa 20 to 30 FPS. Pero kung gusto mong laruin talaga, pwede nating tiyagain yung 20 to 30 frames per seconds pagdating sa Genshin Impact. So sabi ko nga kanina, gumamit tayo ng mga phone cooler o kahit electric fan lang. Sa Mirror 4 naman, alam ko hindi niya kakayanin sa high settings, kaya nilagay ko sa lowest settings. Yung frame rate nito is nilagay ko sa high para makakuha ko ng mga 44 frames per seconds. At hindi naman ako nagkamali dito, nakakuha ko ng mga 40 to 44 frames per seconds at playable siya sa ganyan settings pagdating dito sa Mirror 4. Sa Punishing Grey Raven naman, ang nakuha kong frame dito 40 to 44 frames per seconds lang. Hindi ako umabot ng mga 16. Hindi ko alam kung bakit, pero playable naman po siya. Ngayon ang masabi ko lang, kailangan pang ma-optimize tong phone na to o kailangan pang ma-optimize ng mga ibang games para mas malaro natin ng maayos. Pero duda din kasi ako sa Snapdragon 7S Gen 2 pagdating dito sa mga optimization. Kasi yan na talaga yung hardware niyan at hindi na natin mababago talaga. Kung sana sa isang phone nagpapalit tayo ng mga chipset na lang, no? Para sana makapili tayo kung anong ilalagay nating chipset sa isang phone. Sana pagdating ng panahon makagawa tayo ng isang phone na ikaw yung pipili ng chipset mo at pati display mo. At alam ko na merong concept na ganyan pero hindi yata tumuloy, parang ganun. Okay, may game turbo tayong ganyan. Yan, may mga graphs tayo dyan. Pero habang naglalaro tayo, hindi natin makikita yan. Ganyan lang po talaga siya. So, hindi rin siya accurate o hindi mo talaga maasahan yung mga graphs na yan habang naglalaro tayo. Hindi talaga natin ma-check yan. Pero may mga ibang settings dito like yung mga voice changer at marami pa pong iba. So, kung gagamitin nyo itong panlaro, at least may game turbo pa rin tayo dito. Unlike sa mga ibang phone, may na-try kasi ako na walang game turbo. Lalong-lalo na nasa 28,000 yata yun o 25,000. Yung Novia Z50S Pro, wala siyang game turbo. So, dito at least meron tayo sa mga mid-range na phone. Then, ito pa yung mga dapat yung malaman dito sa phone na to. IP54 dust and water resistant na rin po siya. Ibig sabihin na maulan na, mamuwisikan lang yan at hindi papasok yung alikabok dito sa phone natin. Huwag lang natin ibabad sa tubig, sure ako na masira yung phone natin. Then meron pa rin tayong video toolbox dito. Yun nga lang, inalis na po yung play video while screen off na paborito ko sa mga Xiaomi phones. Kasi nagreklamo po yung Google o yung YouTube dahil paid services po nila yon na hindi pwede sa mga phone na ganito. So may mga ibang settings naman dyan, yung mga color scheme, yung mga sounds natin. Pwede tayong mag-tweaks po dyan. Meron din po siyang 120Hz na refresh rate. Yun nga lang yung pagpipilian natin dito, 60 to 120 lang. Pero may color scheme din tayo dito. Actually marami to. Kayo na lang yung balang pumili kung anong gusto nyong kulay dyan. At ang pinaka-importanting nakita kong features sa ngayon, yung PWM dimming features po. Ibig sabihin na meron tayong 1920Hz high frequency dito sa Redmi Note 13 Pro.
Ano po yung ibig sabihin yan? Dati kasi kapag nag-cellphone tayo, wala yung mga features na ganito, yung PWM dimming na yan. May time na sumasakit yung mata natin sa low brightness, pero hindi mo mapapansin yan. Akala mo kung saan lang. Kaya nga may nagsabi na sumasakit yung mata natin habang nag-phone tayo dahil yan sa low brightness ng isang phone. Ngayon, kapag meron tayong high frequency na PWM dimming, hindi po sasakit yung mata natin sa low brightness. Ito po yung example niyan, nakikita lang po yan sa camera. Kapag yung phone natin is ganyan, sasakit talaga yung mata natin. Pero kapag meron tayong mataas na frequency dito, like itong 1920 Hz na high frequency, hindi po sasakit yung mata natin at mas makakatulong sa atin to. So napaka-importanting features to. Kapag bibili tayo ng phone, i-check natin kung meron siyang PW dimming. Pero itong phone na to, kung entertainment lang, maganda po talaga siya. Lalong-lalo na yung display nito kasi manipis nga yung bezel. Kahit na manood pa tayo ng mga manga dyan o magbasa tayo ng mga manga, okay na okay po yung mga manga dyan. So panood ng mga TikTok at kung ano-ano pa, palag na palag po to. So ayun, sana nakatulong po ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. Once again, ako po si Paul. Play dead and I stay dead. Baby, you'll get